po pag-abala, ating buksan ang ating mga Bible. Balikan po natin yung Lucas 11. Chapter 11, verse 9. Sabi dito ng ating Panginoon, "And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you." Verse 13, talo na lang tayo sa verse 13. "If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him." Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. So itutuloy po natin yung paksa natin noong nakaraang Wednesday. Ito ay part 2. Same topic po ang ating pag-uusapan. At ito ay may pamagat na Ask for the Holy Spirit. At ito po ay part 2, mga kapatid. At ito ay nasa verse 13 na binasa natin. Na ang sabi ng ating Panginoon, kung tayo nga daw po ang mga tao ay tinawag niyang masamang mga magulang, na kapag humihingi ang mga anak ay nagbibigay tayo, na kapag ang isang anak ay humingi ng tinapay, ang ibinibigay ay tinapay, kung humihingi ng itlog, ay itlog ang ibibigay, hindi scorpion, pag humingi ng isda, ay isda ang ibibigay, hindi serpente. At sabi ng ating Panginoon, kung ang mga magulang nga, tayo na mga magulang, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob, sabi sa verse 13, how much more ng ating Ama na nasa langit, na nangako, mga mahal kong kapatid, na magkakaloob. Ang bagay na ito ay hindi bagat higit na may kakayanan siyang magkaloob. Hallelujah. Higit siyang mabuti, higit siyang dakila. He is a righteous God, a just God, mga mahal kong kapatid. Alam niya ang lahat sa atin. He knows from the beginning and the ends. At ang paghatol ng Panginoon ay matuwid, mga mahal kong kapatid. Umahatol siya ng merong katwiran, merong justice. Na yung iba, ikinakatisod nila ito. Na kaya may mga atheist, may mga hindi po naniniwala sa Diyos ng Biblia, sapagkat ang tinitingnan nila ay ang buhay lamang dito sa ibabaw ng lupa, kung ano ang tao. Merong patayan, merong unequal na kondisyon, may mayaman, may mahirap, may mga nasa maayos ang kalagayan, at merong mga nasa mahirap na kalagayan. At ito ang dahilan kung bakit marami pong tisod, mga kapatid. At bakit iniisip nila, bakit daw, kung may Diyos ay bakit pinapahintulutan niyang mangyari ang mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa. Kagaya ngayon na merong giyera sa Israel. Yung latest ay merong hospital na binomba, di ba? Kung nabalitaan nyo. Na isa daw ito sa pinakamatinding, kumbaga, trahedya. It is a hell on earth, sapagkat bakit hospital pa yung bobombahin? At yung hospital na binomba ay, kung di ako nagkakamali, ay Adventist Hospital nga, mga kapatid. Ang pangalan ay Adventist Hospital. At merong namatay na 500 Palestinian. Ora mismo nung pasabugin yung hospital. At nagtuturuan kung sino talaga ang may kasalanan. Sabi ng mga Palestino, ang may kasalanan ay ang Israel, binomba sila.
At ang sabi naman ng mga Israeli, hindi, sarili niyong bombang tumama. Di ba? Kung nababalitaan ninyo. At marami po ang mas pumapabor sa Palestino. Mas marami na ngayon ang nagagalit sa Israel. Even the UN ay kinondim na ang Israel at ang ibang mga bansa. Yung Iran, yung Syria, yung Saudi Arabia. Kaya patungo na ito sa mas matindi pang kaguluhan sa mga susunod na araw, mga kapatid. At yung iba ay iniisip nila nasaan ang Diyos. Diba? Pero isang araw, alam natin na ipapakilala muli ng Diyos na siya ang Diyos ng Israel. Pero hindi pa ngayon, mga mahal kong kapatid. Sapagkat siya ay Diyos pa natin na mabiyaya. Bagamat siya ay Diyos ng Israel, pero may tamang panahon para sa Israel, para manumbalik sila. At ang nangyayari sa Israel ngayon ay bunga na rin po ito ng kanilang mga nagawang pagkakamali. Bunga na rin ito ng kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Kaya nangyayari ito sa kanila. Sapagkat bagamat sila Israel, bayan ng Diyos o bansa ng Diyos, pero ang kanilang paniniwala ay iba pa rin. Majority ng mga Hudyo ay, ang paniniwala nila ay nasa lumang tipan pa rin. Hindi pa rin nila lubos na matanggap na ang ating Panginoon ang Misaya. Pero isang araw, mga mahal kong kapatid, ay makikilala nila ang ating Panginoon sapagkat yan ang nakahula sa banal na kasulatan. Pero sa atin, na mga Kristiyano, sa ating hintil, nagpapasalamat tayo sapagkat nakilala natin ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. At ini-enjoy natin ang kanyang salita. Itong binasa natin sa Lucas ay mga salita ito ng ating Panginoon. At isa sa napakagandang mga pangungusap o sabihin natin, ipinahayag ng ating Panginoong Yesus sapagkat ang ipinapahayag niya dito ay patungkol sa pangakong Espiritu Santo. At alam naman natin kung gaano ito kahalaga, mga mahal kong kapatid. Sabi ko nga sa inyo nung Wednesday, kung meron man isa sa pinakamahalagang bagay na dapat i-desire ng isang tao o ng isang mananampalataya lalo na, ay ang maranasan niya ang kaloob na ito. Ang matiyak niya sa kanyang buhay, matiyak niya sa kanyang sarili, habang nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, na ito'y kanyang tinanggap. Na hindi ka nagbabaka sakali, kundi umaasa ka at isang araw, lubos na matitiyak mo, you have the 100% confidence that you have it, that you receive it. Amen. Na magagawa mong ipagpasalamat ito sa Panginoong Diyos. You have a grateful heart, a thankful heart, na magagawa mo ng manindigan hanggang sa kamatayan sapagkat alam mo na nasa iyong kamay na, nasa iyong buhay na ang pinakamahalagang bagay na pwede mong matanggap. Amen. Pero ngayon, mga mahal kong kapatid, wala pa tayo noon. Kaya ang topic natin, magkaroon nawa tayo ng matinding desire. Isang pagdulog sa Panginoon, isang panalangin sa Panginoon na kung saan ay ipagkakaloob niya ito. So mamaya sa ilang bahagi ng scripture ay makikita natin paano ito tinanggap ng mga unang apostol at ng mga unang Kristiyano noong unang panahon. Sapagkat ang nangyayari ngayon, mga kapatid, simula sa Pentecostal age, nang sumibol muli yung tinatawag na Pentecostalism noong 19th century, diverted po yung nangyayari. Yung iniisip nilang kapangyarihan, iniisip nilang bautismo ng Espiritu Santo, ay hindi pa po ito. It is diverted pa. At ini-enjoy ito ng mga denomination, pinapractice ito ng mga denomination, and even ng message. Yung mga emotional lang, tapos presence ng Panginoon, totoo, ng presensya niya ay nararanasan, kumikilos siya. Ako, saksi ang Panginoon, ilang beses ko na, how many times, hindi ko na po mabilang na nagkaroon ako ng matinding sensation, matinding karanasan sa Espiritu ng Panginoon kapag andyan siyang kumikilos. Mga kapatid, kakaiba ang presensya ng Panginoon. Di ba? Sa mga nakaranas na ng Espiritu Santong gumagawa.
Kapag ang presensya ng Panginoon ay kumikilos, hallelujah, kakaiba. Di ba? Kapag, kumbaga, basta, sa mga nakaranas nito, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Napakasarap na maranasan ng Espiritu ng Panginoon. Napakainam na maranasan ng kanyang presensya. Pero ibang bagay ang manahan na siya, mga mahal kong kapatid. At mamaya makikita natin ano ang karanasan ng pananahanan ng ating Panginoon. So ang binibuild up natin sa paksang ito ay makita natin na mayroong pangako, maalala natin na mayroong pangako, at pahalagahan natin na mayroong pangako. At i-desire natin ito. At kung meron mang tayong dapat pakanasain na sa mga huling araw na ito, mga mahal kong kapatid, kung meron mang dapat isang bagay na pinakamahalaga na sa atin, ay ito. Ang pangako ng Panginoon na Espiritu Santo. So nais ko pong magpatuloy sa pagbabasa ng mga kasulatan. Nung nakaraan ay binasa natin ang Joel, tinapos natin yung chapter 2, from verse 23 to 32. Kung nagno-note kayo, binasa natin yung halos huling mga chapters ng chapter 2. At ngayon ay tutungo tayo sa Ezekiel, chapter 36, verse 24 hanggang 30. Ito ay prophecy para sa mga huling araw. Para sa Israel at para sa mga hintil, mga kapatid. Sabi sa verse 24, Tagalogin natin, Sir Mary Ann, para mas maintindihan natin. Sabi ng Panginoon, ito sa prophecy, ibig sabihin mangyayari ito sa mga huling araw o sa panahon na ating kinabubuhayan sa New Testament. Sabi diyan, sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. So, ito ay natural at espiritual. Sapagkat darating ang araw na ang lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga Israeli, mga mahal kong kapatid, ay muling iiponin ng Panginoon at ito'y nangyayari na. Lahat ng mga Israelites people ay muling dadalhin ng Panginoon sa Promised Land. At ito yung pinaggegerahan nila ngayon, yung Palestine. Yan ay part ng Promised Land. Actually, sa mga pag-aaral po kasi sa history, mga mahal kong kapatid, ang Israel kasi ngayon na bansa, di ba, nagkaroon ng Israel, at yan ay nangyari noong 1948, dating Palestine yan. Sa mapa kasi dati, since po nung mawala ang Israel, ang nandyan ay Palestine yan. Palestine. Wala pong Israel na. Saka ang katotohanan naman kasi talaga, yan ay kinongker nila, di ba? Wala naman kasing pag-aari dati si Jacob, si Abraham. Mula sila sa Ur ng Caldea, kanilang tatay ni si Abraham. Pero dahil pangako ng Panginoon na ibibigay ang Promised Land, ibinigay sa kanila. Ibinigay kay Jacob, kay Israel. Pero bago nila nakamkam ang Promised Land, may mga naninirahan doon. Di ba? May mga tumitira doon, mga mahal kong kapatid. At hanggang ngayon ay ito yung pinag-aagawan, nagkakaroon ng kaguluhan dyan. At yan ay nakahula kasi sa banal na kasulatan. Pero sabi ng banal na kasulatan, isang araw, in natural way, ay gagawin ito ng Panginoong Diyos na ang kanyang bansang Israel ay muli niyang dadalhin. Ito yung tanong ng mga apostoles sa Acts, kung babasahin natin, atras tayo sa Book of Acts. Ito yung tanong nila Apostol Pedro sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 1, sa verse 6 ng Acts 1. Sabi ng mga apostol sa ating Panginoong Yesus, tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon, na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? So bagamat meron ng Israel noon sa panahon ng ating Panginoon, pero hindi yun yung kingdom of Israel. Sapagkat sila ay nasasakupan sila ng Roman Empire. Kaya nga 'di ba may mga Romano sa Israel. Sa bawat lalawigan ng Israel ay may mga Romanong namumuno. Si Pilato, si Herodes. Yan ay mga Romano.
Sapagkat ang Israel nung panahon na yon, yung Kingdom of Israel ay naagaw sila. Kaya nga yung templo ni Solomon, yung second temple, ito ay renovate na ni Herodes. Kaya muling gumanda, mga kapatid. Bago sinira yung templo, renovate muna ito ni Herodes. Sapagkat nung panahon na yon, ang Israel ay nasasakop ng Roma. Pero dito, alam ng mga apostol na mayroong prophecy at mayroong panahon na ang karilagan ng Israel, ang paghahari ng Israel, yung Kingdom of David, Kingdom of Solomon, talagang pinakamatinding kaharian sa ibabaw ng lupa, ay muli itong mananauli. Pero ang hindi nila alam, ang kahariang nakapropesiya ay hindi kahariang kagaya ng kaharian ni Solomon at ni David. Sapagkat ang kahariang nakapropesiya ay kaharian na ito na ang maghahari ay si Kristo, ang ating Panginoon. Kaya yung tinatanong nila na kaharian, bagamat iniisip nila na marirestore ang kaharian, ay hindi nila alam, hindi alam pa ng mga apostol na ang kaharian na nakahula sa lumang tipan ay kaharian na para sa millennium. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Magaganap yung hula sa lumang tipan na mayroong isang hari na lilitaw mula sa pagkahari ni David. At ito yung ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't ang mga Hudyo ay paghaharian ng ating Panginoon. At kasama tayong maghahari sa kanila. Amen. The King and the Queen, ang ating Panginoon at ang kanyang nobya, sila ang magre-reign sa panahon na yan at ang mga Israeli people, mga mahal kong kapatid, ay under by our authority. Hallelujah. Do you believe that? We are above the Israeli people. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang nobya ni Kristo ang pinakamataas sa lahat ng mga pinili ng Panginoong Diyos. Okay, balikan natin yung Ezekiel, sapagkat ito ay prophecy, mga mahal kong kapatid, na mangyayari sa nalalapit ng mga araw. Sabi ng ating Panginoon, muli niyang kukunin ang mga Israeli at kung ito man ay ititipo natin sa spiritual, lahat ng mga hintil na pinili ng Panginoon ay pipisanin din niya. Sabi diyan, at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. And verse 25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo'y magiging malinis. So, hindi pa po ito nararanasan ng Israel. Na dapat sana nung first coming, naranasan nila ito, pero hindi. Diba? Tinalikuran nila at tinanggihan nila ang Panginoon sapagkat hindi pa yun panahon para sa kanila. Kaya ang nahugasan, amen, ang nalinisan ay tayong mga hintil. Hallelujah. Tayo yung unang nawisikan ng tubig na dalisay ng salita ng katotohanan. At sabi dito, hindi lamang basta lilinisin tayo, sabi diyan, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. So, magiging sanctified ang mga pinili ng Panginoon. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Ito ay natural at spiritual. Pero ang tinutukoy talaga ni Ezekiel ditong Diyos-Diyosan ay mga Diyos-Diyosan ng puso. At mas matindi po ang Diyos-Diyosan ng puso, mga kapatid. Kung iniisip nyo na matindi ang mga Diyos-Diyosan ng mga pinagmulan nating reliyon, hindi po. Masyado na yang obvious. Pero ang tinututulan talaga ng Panginoon ng mga Diyos-Diyosan, na talagang ikinagagalit ng Panginoon, in-expose dito sa Ezekiel, ay mga Diyos-Diyosan na nasa puso. Nasabi dito, sabi ko pa nga sa pangaral ko dati sa Ocampo, mga mahal kong kapatid, ang pinakamatinding Diyos-Diyosan ng mga tao ay ang kanilang sarili. Di ba? Wala ka mang altar na niluluhuran. Wala ka mang altar na dinadasalan. Pero kapag ang sarili mo ang nasusunod, matinding Diyos-Diyosan na yan. Malinaw ba, mga kapatid? At namumuhi ang Panginoon sa mga may Diyos-Diyosan. Pero sabi ng banal na kasulatan, may hula na lilinisin ng Panginoon. Ang mga pinili, isasanctify ang kanilang puso. Hallelujah. At lahat ng Diyos-Diyosan na nasa kanilang puso ay aalisin ng Panginoon. Lilinisin ko kayo. In verse 26,
Pagkatapos na maging malinis, sabi diyan, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. English natin ang bahaging ito. Sabi diyan, a new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. Amen. Hindi lamang tayo gagawing malinis ng Panginoon at sabi niya, isasanctify, kundi aalisin niya yung hindi tamang puso na nasa atin. The old nature, mga mahal kong kapatid, at papalitan niya tayo ng bagong nature. Hallelujah. Kaya nga, yung mga na-born again, tinanggap nila ang new spirit. Ano yung new spirit na yan? The new life. Ang bagong buhay. Kapag na-born again ka, may bago ka ng buhay. Taglay mo ang buhay ni Kristo. Can you say amen to that, mga kapatid? Sa lahat ng na-regenerate, naranasan ang new birth, naranasan ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, pinatawad ang iyong kasalanan, inari kang ganap, you have been justified, then you have the new life. You have the new spirit, pero hindi pa po yan yung spirito ni Kristo. Hindi pa yan yung persona mismo ni Kristo. Yan ay buhay at kapangyarihan ni Kristong umiiral sa buhay natin. Na-quicken yung spirito natin sa pamamagitan ng spirito ni Kristo. Kaya di ba sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, dati tayong mga patay, pero dahil sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos, we are quickened. May nabuhay sa atin at yung nabuhay na yan ay yung bagong spirito. Amen. Mga mahal kong kapatid, okay, tuloy natin yung Ezekiel. At kapag nagkaroon na tayo ng bagong buhay, naranasan na natin ang born-again experience, then patuloy tayong lilinisin ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sabi dito, sa verse 27, so ang 26 ay born-again experience. Born-again experience ito. Pero pagdating sa 27, ito ang bautismo ng Espiritu Santo. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko, tingnan nyo mga mahal kong kapatid, kapag naranasan ng isang mananampalataya ang pananahanan ng Espiritu ni Kristo, ang sabi dito, palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Malalakaran na natin ang lahat ng rules ng Panginoon. Ang palatuntunan po, ano ibig sabihin ng palatuntunan? Yan yung rules. Yan yung rights of God. Yan yung righteousness ng Diyos. Na kapag ang Espiritu Santo ay tumahan na sa atin, mga mahal kong kapatid, hindi mahirap lumakad sa palatuntunan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niyan, ako ang magpapalakad sa inyo. In verse 28, sabi sa verse 28, at kayo'y magsisitahan sa lupain. Yan, millennium na. Pagkatapos ang baptism of the Holy Ghost, kapag naranasan na ito ng lahat ng mga banal, mga mahal kong kapatid, kapag naranasan na ito ng lahat ng Kristiyano, mula sa panahon ni Pablo na muling bubuhayin yung mga nangamatay, at pati ang mga Hudyo sa huling mga araw, sa 7 taon, mga mahal kong kapatid, pagkatapos na maranasan ang Espiritu ng Panginoon, ang kasunod ay ang paghahari na niya. Sabi diyan, kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang, yung promised land, yung Israel, yung Jerusalem, yung pinagtatalunan ngayon, mga mahal kong kapatid. At sabi dito, at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Both the Gentiles and the Jews. Hallelujah. In verse 29, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan, at aking patutubuin ng trigo at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. That's natural and spiritual. Wala nang pagkagutom sa natural, wala nang paghihirap. Hindi na mauubusan ng pinansyal para sa pagkain. Pero higit sa lahat,
walang Kristiyano, walang pinili, walang Hudyo na pinili ng Panginoon na magugutom sa salita. Lagi kang busog, bakit? Si Kristo ang kasama mo, ang kasama natin. Ang kanyang kapangyarihan ay tumatahan sa atin, ang kanyang buhay na banal ay nasa atin, at the same time, yung persona niya mismo sa panahon ng millennium ay kasama nating maghahari. Hallelujah. Hindi na magkakaroon ng kagutom, both natural and spiritual. In verse 30, at aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid upang huwag na kayong tumanggap ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Can we say amen to that? So sa panahon ng millennium, mga mahal kong kapatid, lubos na magiging, sabihin natin, ang nobya ng Panginoon, ang mga pinili ng Diyos, ay nasa kaluwalhatian. They are in righteousness and glory, mga mahal kong kapatid. At yan ay nakahula para sa huling mga araw. At ang bahaging ito ay propesiya, at ito ay tinawag ng ating Panginoon na pangako, sapagkat ito ay nasa lumang tipan, ang mga bagay na binasa natin, from Joel, Ezekiel, ito ay pangako ng ating Diyos Ama, mga kapatid. Kapag dating sa bagong tipan, basahin natin ang Book of John. Ganito na ito, winika ng ating Panginoon. Sa chapter 16, verse 7, John 16:7. Verse 7. Yan. Sabi ng ating Panginoon, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Sa atin, amen. Sa mga apostol ng unang panahon, hindi na yan amen. Yan ay nangyari na sa kanila. Pero sa atin, siya nawa. Sapagkat nawa, yan ay mangyari sa atin, mga kapatid. Sabi sa verse 13, talon tayo sa verse 13, gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating. Alin yan? Yung pangako ng Diyos sa lumang tipan na isusugong espiritu o ipagkakaloob na espiritu o ilalagay na espiritu sa atin. Di ba? Nakukuha niyo po ba? Yung nasa Ezekiel 36 na binasa natin, sa verse 27, ito na yon. Sa ganitong paraan na winika ng ating Panginoong Jesucristo, sa ganitong paraan na ng pagpapahayag, na yung espiritu na ipagkakaloob na ilalagay sa ating puso, na sinabi sa Ezekiel 36:27 ay sa ganitong paraan na ito mararanasan ng mga mananampalataya. Sabi diyan, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo. Amen. Ang mga bagay na magsisidating. Yan yung karanasan ni Abraham, mga kapatid. Di ba? Yan yung karanasan ni Abraham nang si Abraham ay umupo na kasama ng ating Panginoon. Na yung mga bagay na mangyayari, yung coming ng ating Panginoon, ang Great Revelation, kapag ang Espiritu Santo ay manahan na. Sa mga mananampalataya sa huling araw na ito, mga kapatid ko, malalaman natin kung anong mangyayari. Amen. Ano sabi diyan? Lahat ng bagay ay ipapahayag sa atin. Ang mga bagay na kahit po ang mga bagay na paparating. Sabi sa verse 14, luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Yan yung paggawa ng Espiritu Santo. Verse 15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Sa English, that's reveal, mga mahal kong kapatid. Or, He shall show unto you.
Sa ibang version, He will reveal it unto you. Ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoong Diyos, ang mga bagay na kanyang layon, ang kanyang mga plano, mga mahal kong kapatid, na ngayon ay tila baga kay hirap na maunawaan ng mga mananampalataya. Kay hirap i-memorize, di ba? Kay hirap tandaan ng mga pangakong napakarami sa Biblia. Pero kapag naranasan natin ang pangakong ito ng ating Diyos, mga mahal kong kapatid, sabi pa ng mga ilang kasulatan, di ko nababasahin, ipapaalala niya lahat ng kanyang sinabi. Gagabayan niya tayo sa lahat ng katotohanan. Tuturuan niya tayo sa lahat ng katotohanan. At kahit man po ang mga bagay na darating, at lahat ng mga bagay na sabi dito, lahat ng naayon sa Ama, lahat ng nauukol sa Ama, ay i-reveal sa inyo. Nangyayari na po ba yan? Na lahat ng bagay ay na-reveal na sa atin? No. Ang dami na pong preaching ni Brother Ryan, nung mga nakaraan, nagbubulay-bulay ako gaano nakaraming naging preaching ko simula noong 2011. Di ko alam kung 1,000 na ba ang naging topic ko. Kung babalikan niyo yung mga pangaral sa group natin sa Facebook, ang dami na ng preaching. Iba-iba yung title, iba-iba yung topic, at hindi ko alam kung meron kayong maalala doon. Ang dami nating naging paksa, di ba? Yung iba paulit-ulit, nauulit. Pero parang sariwa pa rin kasi nga, nakalimutan natin na pinangaral na ito noong 2006, noong 2007, 2008. Marami nang nangaral at nagturo. Kahit ang propeta, way back 19th century, nangaral na. Nagsimula ang iglesia natin ng 2012. So ilang taon na nangangaral ang mga lingkod ng Panginoon. Kung sabihin na lang natin na meron ng 1,000 preaching and teaching si Father Ryan, ilan yung naaalala natin? Bakit hanggang ngayon, pasaway pa rin tayo? Bakit hanggang ngayon, di pa rin tayo lumalakad sa palatuntunan ng Panginoon? Hindi pa rin tayo nabubuhay sa kasaganaan, sa kapayapaan, sa kalayaan ng ating spirito na magpuri sa Panginoon. Ng pagkakaroon ng kapayapaan, di ba? Nang merong mga aliw sa ating puso. Kadalasan, mga kapatid, mas marami sa buhay natin yung porsyento na we are too worried. Di ba mas worried tayo? Yan ang katotohanan. Mas nangingibabaw ang pag-aalala, pag-aalilangan at takot sa atin. Mas nangingibabaw ang pagpapahalaga sa mga bagay ng mundo. May panahon lang tayo sa salita ng Panginoon kapag may gawain. Pero pag wala ng gawain, wala. Kahit nga may gawain, meron mga kapatid na hindi nagpapahalaga sa gawain. At yan ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Kaya nais ng Panginoon na tayo'y patuloy na turuan ng turuan. Ipahayag ang kanyang salita. Para kung dumating man ang araw na ito na maranasan natin ang pangako. Hallelujah. Ito'y magiging kakaibang karanasan sa isang mananampalataya sapagkat mula sa araw na yan, magpapasimula siyang lumakad na kasama niya ang Panginoon. Tuturuan ka niya, gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. At ipapahayag niya kung ano ang kalooban niya. Amen. Yan pong sinasabi ng Bible, mga mahal kong kapatid. Howbeit when the Spirit of truth shall come. Kapag ang pangakong ito, hallelujah, ay manahan sa isang mananampalataya. Gagabayan ka sa buong katotohanan, tuturuan ka sa lahat ng katotohanan, ipapakita sa iyo ang lahat ng mangyayari. At ipapaalala sa iyo kahit yung mga bagay sa nakaraan. Nais ba natin ito, mga mahal kong kapatid? So hingin natin to sa Panginoon. Wala itong pagkakaiba sa verse na binasa ko dati, sa Ezekiel, balikat natin ang Ezekiel, kung ako nagkakamali, mga kapatid. Zechariah rather. Nung itapik natin yung the latter rain, Zechariah chapter 10, verse 1, yung verse 1 na lamang, yung A parts. Sabi sa verse 1, bagamat ulan ang tinutukoy dito, pero alam nyo na ang ulan na tinutukoy dito ay ang Espiritu Santo.
Sabi diyan, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So the Lord shall make bright clouds and give them showers of rain to everyone grass in the fields. So hingin daw natin ang huling ulan sa panahon ng huling ulan, mga mahal kong kapatid. And I do believe ito na yung panahon nating ito. We are in the latter times. We are in the end of times. Do you believe that? Mga kapatid ko, we are in the end of times. Kaya nga tayo tinatawag na end time message. Mas napapanahon sa ating panahon ang pagiging end times. Tingnan niyo po ang nangyayari ngayon sa Israel. Alam niyo, kawawa yung mga taong nandoon. Kung updated lamang kayo sa news, iba yung feeling, mga mahal kong kapatid. At habang nakikita ko nga po yung nangyayari ngayon sa Palestine saka sa Israel, nasasalamin ko. Nakikita ko yung nangyayari sa church ngayon. Para tayong mga Palestine at mga Hudyo na nag-aaway-away. Halos na lang magpatayan. Kaya nga, di ba, sabi na Apostol Pablo, yung paalala niya sa mga Kristiyano, hanggat merong pagkakabaha-bahagi, merong pagkakampi-kampi, merong hidwaang pananampalataya, kayo nasa laman pa. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo, baka magkaubusan kayo, magpatayan kayo. Sinong kinakausap niya? Mga mananampalataya. Hindi yung Israel mismo. Sapagkat yung mga Kristiyano nag-aaway-away, may hidwaang pananampalataya. Kaya tingnan nyo, mga mahal kong kapatid, hindi masaya yung fellowship natin. Para tayong roller coaster na may ka-fellowship, walang fellowship, may ka-fellowship na iba, may fellowship, paikot-ikot lang. Ka-fellowship si ganito, ka-fellowship, hanggang ngayon, hindi tayo masaya, di ba? Kasi wala pa yung totoong nagtatali. Naalala ko yung sinabi ni Brother Branham, kapag naranasan na talaga yung huling ulan, mga mahal kong kapatid, hindi ko alam kung alam nyo yung kwento ni Brother Branham patungkol sa huling ulan. Inilarawan ni Brother Branham ang mga Kristiyano sa mga itik na may kanya-kanyang mga kulungan. Si pastor ganito, may itik, may kulungan. Si pastor ganito, may itik, may mga kulungan din sila. Lahat nakakulong. Kung saan nagpapastor, yung isang pastor, doon lang. Di pwedeng magkarambola. Di ba? Nakakita na ba kayo ng dalawang may-ari ng itik nagsasamang magpastor? Hindi po yung pwedeng mangyari. Magkakagulo yan. Paintoy. Di ba? Si Paidani may itik. O sabihin natin, sila Maynila may itik, tapos para sila may pastor, magpapastor, magkasabay. Maghahalo-halo yan. Tama po ba? Kakanya-kanya sila, may mga area yan. Pero sabi ni Brother Branham, mas i-enjoy ng itik kung sama-sama sila at nanginginain ng sama-sama. Kapag ibinuhos daw po ng Panginoon ang huling ulan, aapaw. Spiritually speaking, aapaw ang tubig. At pagkatapos, yung mga nakakulong na mga itik, di ba? Lalampasan nila yung bakod ng kulungan. Kasama-sama na yan sila. Pero ngayon, tingnan niyo mga mahal kong kapatid, walang totoong unity. Nasa laman pa tayo na sinasanctify ng Panginoon. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Masakit man natanggapin, pero sabi ni Apostol Pablo, kung makikita lang sana ni Sister Mary Ann, kung mahanap ni Brother Chad, tapos sabi kay Sister Mary Ann, kung meron pang pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, hidwa ang pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, kayo'y nasa laman pa. At pag sinabi pong nasa laman pa, mga mahal kong kapatid, wala pa yan. Hindi pa nararanasan ang bautismo ng Espiritu Santo. Kung mahanap, i-plus natin mamaya, mag-signal sa akin kung makita. So dito sa Sikaraya, mga kapatid, ay merong pangako na talagang kailangang itong hingin. Balikan muna natin yung Sikaraya, Sir Mary Ann. Kinakailangang hingin ito sa Panginoon. At yung ulan na ito ay ito pala yung nasa Lucas 11:13. Ano yung hihingin, mga mahal kong kapatid? Hindi naman talaga literal na ulan ang hihingin natin. Ito'y prophecy. Dahil kapag hiningin natin ang ulan, malulunod tayo. Ito'y espiritual. Nang tinutukoy ng ulan dito, hallelujah, ay ang Espiritu Santo.
Kaya nang ito ipahayag na ng Panginoon sa New Testament, nang ang Panginoon na mismo ang nagsasalita, anong sabi niya? Ito pala ay ang Espiritu Santo. Sabi ng Panginoon, hingin ninyo ang Espiritu Santo. At kagaya na sinabi ko, mga mahal kong kapatid, ito ay isang paghingi sa Panginoon na hindi basta-basta paghingi lamang. Mamaya babasahin natin sa scripture paano ito naranasan ng mga unang apostol sa pagpapasimula ng iglesia. So sa Lucas 24 tayo, verse 49. Binasa na ba natin? Lucas 24, verse 49, Sir Mary Ann. English natin. Yeah. And behold, I send the promise of my Father upon thee. But tarry ye in the city of Jerusalem. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So ang isang karanasan ng bautismo ng Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid, ay magtataglay talaga ng kapangyarihan. Amen. Kaya yung mga naniniwala na they are baptized with the Holy Ghost sa panahon natin, yung mga denomination, they are trying to perform so-called healing, so-called miracle, pero hindi naman totoo. Para lang back upan yung claim nila that they have the Holy Ghost baptism, kaya merong mga healing, miracles, sign and wonders kuno, pero hindi totoo. Diverted, magulo. Tingnan nyo yung nangyayari sa denominations. Ang dami na pong malalaking mga grupo ang gumagawa nito. Pero hindi kagaya ng nangyari sa Book of Acts. Sapagkat ang isang karanasan, isang katunayan ng baptism of Holy Ghost ay nandyan na, mga mahal kong kapatid. You will be endued power. Amen. You have the power. Nga, di ba sabi na Apostol Pablo, kung ito, iisama ko lang, kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid, pakihanap mo nga, Sir Mary Ann, o kaya ako na lang, wala na sa atin ang spirito ng pagkatakot kapag naranasan natin ang bagay na ito. Second Timothy. Tingnan niyo po yung sulat na Apostol Pablo kay Timothy, pangalawang sulat niya. Second Timothy chapter 1, verse 7. Yeah. Sabi diyan, for God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound minds. Anong ibig sabihin na Apostol Pablo dito sa kanilang karanasan, mga mahal kong kapatid? Ano sabi ng apostol na ito kay Timothy? Ang tinaglay nating espiritu ay espiritu ng kapangyarihan. We have the power. Kaya kapag naranasan na ang bautismo ng Espiritu Santo, ano ang mawawala, mga mahal kong kapatid? Takot. Takot. Tingnan nyo, ang karanasan ni Apostol Pablo sa bautismo ng Espiritu Santo. Ang karanasan nila ng pananahanan ng Espiritu ng Panginoon, alam nila na ang taglay nila ay kapangyarihan. They have the power. At alam nila sa kanilang sarili na walang takot sa kanila. Kaya handa nilang ibuwis ang kanilang buhay. Handa nilang iwanan ng lahat, gawin ang lahat para sa Panginoon. Why? They have the power. Ano pa, mga mahal kong kapatid? Love. Tatlo yan eh. Sabi diyan, power. You have the power. Anino mo lang, kapag meron nangangailangan ng kagalingan at yan ay predestined na gumaling, hindi mo kinakailangang sigawan, kagaling yan. Yan ang kapangyarihan na meron noon.
Merong pag-ibig na dalisay. Ano yung love na yan, mga mahal kong kapatid? Ano yung sound mind? Ibig sabihin, yung nasa isip mo, pawang mabuti. Yung nasa kaisipan mo, pawang mabuti. Naranasan po ito ni Apostol Pablo. Naranasan ito ni Timothy, naranasan ito ng unang mga apostol ng unang panahon. And I do believe, mga mahal kong kapatid, ganito ding karanasan dapat ang maranasan natin sa mga panahong ito. Ang Biblia po hindi nagbabago. Ang ating Panginoon lalong-lalo na hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kung ano yung kanyang ginawa sa pagpapasimula ng iglesia, kung anong ulan ang ipinadala niya at kung ano ang naranasan ng mga unang Kristiyano noong unang panahon, ay gayon ding ulan ang mararanasan natin. Hindi pwedeng magkaiba, mga mahal kong kapatid. I hope na susundan natin. Ang sinusundan natin ay ang banal na kasulatan at ito ang sinasabi ng Biblia. Ang isang mananampalataya natatanggap ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pag-aalinlangan mawawala na sa kanya. Ang takot. Ano ba meron sa atin? Takot halos. Takot magutom. Takot mamatayan. Nama po ba, mga mahal kong kapatid? Marami tayong kinakatakutan. I want to be honest with myself at kahit man kayo, marami pa tayong kinakatakutan. Bagamat kung minsan we have the courage sapagkat andyan ang salita ng Panginoon, andyan ang kanyang presensya, pero sa inner na kalagayan natin. May mga panahon, mga mahal kong kapatid, at mas maraming panahon, we are confused. We are discouraged. We have the unbeliefs. May mga kapatid na kaya hindi nakakadalo sa gawain every Wednesday dahil takot na kung ano man yung ginagawa nila. That's the reality. Ayaw ko kayong saktan, ayaw ko silang saktan, pero yun ang totoo. Ang isang kapatid na hindi makakadalo sa gawain, meron niyang kinakatakutan. O meron niyang pinag-aalinlanganan. Sa ayaw at sa gusto natin, yan po ang totoo, mga mahal kong kapatid. Kapag ang isang kapatid hindi nagpapahalaga sa gawain o hindi niya nagagawa ng lubusan ng kalooban ng Panginoon, masunod ang salita ng Diyos, pero kang pinag-aalinlanganan. Pero kapag ang Espiritu ay dumating na, kapag naranasan ito ng isang Kristiyano, hindi maaring ang kapangyarihan ni Kristo, ang impluwensya niya, hindi manaig sa'yo. Diyan magaganap yung sinabi ni Juan. Ano sinabi ni Juan, mga mahal kong kapatid? Greater is He that is in you, that He that is in the world. Yan ay prophecy pa lang sa atin. Pero yan ay realidad sa kanilang panahon. Nagawang sabihin ni Juan na minamahal, greater is He that is in you. Tiyak siya na may mga Kristiyano nung panahon na yon na si Kristo nasa kanila. Kaya nga si Juan, isinugba. Di ba? Sa pinakaluang mantika, 24 hours. Ipinakita ng Panginoon yung demonstration ng power na hindi namatay. Itong si Juan na minamahal. Pero hindi naman nangangahulugan na kapag ang isang tao ay baptize ng Holy Ghost, hindi na mamamatay physical. Sapagkat ang binabautismuhan sa atin ay hindi ang ating physical na katawan, kundi ang ating kaluluwa at espiritu. Ang ating katawan binautismuhan sa tubig, pero ang binabautismuhan ng Panginoon sa Espiritu ay ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya hindi mahalaga sa Panginoon ang pisikal, mga kapatid. Kaya nga balang araw, di ba? Ang pisikal na ito, papalitan. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung ating mga kaluluwa. At the same time, kahit pa paano, yung pisikal na ito na nagagamit para sa kanyang kaluwalhatian ay pinapahalagahan din po ng Diyos. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating kaluluwa. At ito ang nais ng Panginoon na bautismuhan sa atin sa mga huling araw na ito, mga mahal kong kapatid. So another verse, sa Romans 8,
Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Verse 12 ng Roma 8. Sabi sa Roma 8:12, therefore, brethren, we are debtors, not to flesh, to live after the flesh. Anong tinutukoy dyan? Yung carnality. Yung sinasanctify na tayo. Yung dating nabuhay sa laman, na ginagawa ang mga bagay ng mundo. Na ang dati nating kalagayan ay ito yung sinasanctify, ito yung nililinis ng Panginoon. At sabi diyan, hindi tayo may utang sa laman, kundi upang mabuhay ayon sa laman. Verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So ito yung karanasan nila. Tama yung sinasabi ni Brother Alex, hindi ito option, mga kapatid. Karanasan ito ng mga mananampalataya. Ito dapat ang karanasan ng mga nabautismuhan ng Espiritu Santo. Na kapag ang Espiritu ni Kristo manahan na, mga mahal kong kapatid, diba kagaya na sabi ko, nang makubkob nila ang promised land, lahat ng kaaway na nandoon ay kanilang pinatay at itinabuhi. At ganun din po ang mangyayari kapag ang Espiritu ni Kristo tumahan na sa atin. Kapag naranasan natin ang pangako, ang kahinaan ng laman ay papataying lahat ito. At tayo ay mabubuhay. In verse 14, tingnan niyo mga mahal kong kapatid sa verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Yung mga pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Can we say amen to that? Hallelujah. So yung mga nakaranas ng born again experience, andyan siyang pinapatnubayan tayo. Andyan siyang patuloy tayong tinuturuan, may mga pangangaral at pagtuturo ng salita. Yung nakaranas ng new words o sabi natin ng born again experience. Pagdating sa verse 15, mga kapatid, sabi sa verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. So ang makakaranas ng pananahanan ng Espiritu Santo ay wala ng pagkatakot pa. But ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. In verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Kaya ano yung magiging karanasan ng isang mananampalataya na anak ng Diyos na mararanasan ang complete adoption, mga kapatid, ang confirmation, mararanasan ang baptism of the Holy Ghost, hindi lamang karanasan sa Espiritu, ipinanganak sa Espiritu, ginagabayan ng Espiritu, kundi pananahanan ng Espiritu, mararanasan niya, sabi doon, hallelujah, ang pagkatakot ay wala na sa kanya. The spirit of bondage, yung pagkatakot, kagaya ng sulat ni Pablo kay Timothy, ay wala na yung takot. Bagkus pa ang nasa kanila ay kapangyarihan, pag-ibig at mabuting kaisipan. Nais ba natin to, mga kapatid? Hallelujah, ito'y pangako ng Panginoon. Kung meron mang dapat pakaasamin ng mga mananampalataya ay ang bagay na ito. Ano man ang mangyari sa mundong ito, mga kapatid, maggera man. Kaya lang di natin naabutin ang gera. Mawalan ka man ng trabaho, bumagsak man ang ekonomiya, maging kalaban man tayo ng gobyerno o ng lahat ng tao, ang makakatayo lamang sa panahon na yan, sa tinatawag na pag-uusig, sa squeezing, sa pagliliglig, ay mga anak ng Diyos na taglay ang Espiritu ni Kristo sa kanilang buhay. You have no fear. You have no doubts. Hindi ka na mag-aalinlangan pa. Hindi ka na matatakot ka. Mabubuhay ka sa kapangyarihan at sa pag-ibig. Oh my. Napakasarap maranasan ang mabuhay. Yung tatlo na lang na description. Sa sinabi ni Pablo kay Timothy, ano yung tatlong description? Mabubuhay ka sa kapangyarihan, sa pag-ibig, at sa sound minds.
Sino dito ang may sound minds? Mga kapatid ko, huwag niyo kong paniwalain na may sound mind kayo. Huwag niyo kong paniwalain na may love kayo. Kung kahit sinong Punsyo Pilatong pumunta dito, sabihin may kapangyarihan kami, may pag-ibig kami, meron kaming sound mind. Patunayan niyo. Hindi po ako maniniwala, mga mahal kong kapatid. Sapagkat kung meron mang isang nabuhay na merong kapangyarihan, merong pag-ibig at sound mind si Kristo. At ganong uri ng karanasan ng mga mananampalataya sa huling araw na ito, hallelujah, ang mararanasan yung mga tatanggap ng Espiritu ni Kristo. Ganitong ugali na rin po yung ipinamuhay ng mga apostol nang maranasan nila ang bautismo ng Espiritu Santo. Si Pedro ang magagalitin, si Pedro ang madaling mag-init nang maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo nang i-rebuke ni Pablo sa isang maliit lamang na bagay, di ba, bilang tao. Nasermonan ng baguhan. Pero anong nangyari, mga kapatid? Yung Pedro na nangangahas sumagot sa Panginoon, hindi nangahas sumagot sa baguhang Pablo. Bagkus pa ay, di ba yung sinasabi nang sumulat si Pedro sa kanyang ikalawang sulat, pinuri niya ng pinuri si Pablo. Hindi po namumuri yun si Pedro, mga kapatid. Naiinggit nga yung kay John the Beloved. Di ba? Si Pedro yung nangahas na magsabi, anong gagawin ng taong yan? Kasi si John, lagi niya nakikita, lagi nasa tabi ng Panginoon. Pero dumating ang araw, hallelujah, nang maranasan nila ang pangakong Espiritu Santo, may nabago sa kanilang buhay. Yung pagkataong dati, yung nature na dati, mga mahal kong kapatid, yung inward na kalagayan, hallelujah, ay napagtagumpayan ng Espiritu ng ating Panginoon. So paano nga ba nila ito naranasan? Tutungo tayo sa isa pang bahagi. So ito'y pangako. At least alam natin na ito'y pangako. At napapanahon para hingin natin sa Panginoon ang pangakong ito. Ipag-pray natin sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. I-desire natin ito at hingin natin sa Kanya. Can we say amen to that, mga mahal kong kapatid? Kung nais ninyo mapagtagumpayan natin ang lahat. Kung gusto ninyo na magkaroon ng deliverance, ng paglaya. Maranasan, bagamat ang Panginoong Diyos ang may kontrol sa buhay ng tao, pero kung nais pa nating maranasan kahit papaano na ang mga kapatid nating may karamdaman ay gumaling, para sa kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon, mangyayari yan. Sa panahon na maranasan natin ang pangakong ito. Walang karamdaman, kahit gaano kalala, kahit nga kamatayan pa, kung gusto ng Panginoon na buhayin yan, mabubuhay yan. Sapagkat ganyang uri ng kapangyarihan ang dumadaloy sa kanila dati. Ganitong kapangyarihan ang pinairal ng Panginoon nung siya'y nabubuhay pa bilang tao. At nang ang mga alagad ay mabautismuhan ng Espiritu nang maranasan nila ang pangako, ganong kapangyarihan din ang umiral. Bumuhay ng patay, magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo, to cast out devils, espiritu ng pipi, ng bulag, di ba? Espiritu ng, kung anumang espiritu ang tinataglay. Ito'y pangako. And I do believe, mga mahal kong kapatid, ibibigay ito ng Panginoon, hallelujah, sa mga hinirang niya para dito, na malalaman ito, maiintindihan ito, at magkakaroon sila ng desire about dito. Na ipagpipray nila ito. Basahin natin ang Acts, mga kapatid, at tutungo tayo sa isa pang bahagi. Paano natin ito mararanasan sa mga huling araw? Sabi sa Acts chapter 1, verse 4 to 5. Basahin muna natin ito. Sabi sa verse 4, at palibhasa ay nakikipagpulong sa kanila ay ipinag-utos niya
sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. So merong tagubilin ng Panginoon. It is a sincere advice. Na hindi to basta-basta advice lamang, mga mahal kong kapatid, na huwag silang aalis sa Jerusalem. Ito ay obedience. Kinakailangang ipakita o makita sa mga alagad, mga mahal kong kapatid, na sila ay nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nang makipag-usap siya sa kanyang mga alagad, huwag kayong magsisialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. At i-apply natin to sa ating panahon, mga mahal kong kapatid. Ano ba ang meron sa Jerusalem? City of worship. Ano ang ginagawa nila sa Jerusalem, sa templo araw-araw? Praying and worshiping God. Ang Acts chapter 1 verse 4 ay kasing katulad ito ng Lucas. Basahin ulit natin, 24 verse 53, kung ako nagkakamali. Huling verse ng Lucas 24, Sir Marian. Parallel ito. Parehas na parehas ito. Sa Lucas 24, last verses. Atras tayo sa verse 52. Verse 51, para makuha natin yung context. Verse 50. Sa pangatras, Ramerian. 49. Yeah, ito yung pangako. Ano sabi ng Panginoon dito? Yan yung nasa Acts 1:4. Parehas yung pagkaka-record dito sapagkat yan ay si Lucas. Sabi diyan, narito ipapadala ko sa inyong pangako ng aking Ama. Tatapwat magsipanatili kayo sa bayan. Ano yung bayan na tinutukoy? Dito, bayan. Pero sa Acts 1:4, ano yung bayan? Jerusalem. Sinong sumulat ng Luke? Si Lucas. Sinong sumulat ng Acts? Si Lucas. Same lang ito, mga mahal kong kapatid, isang tinutukoy niya. Nasabi ng Panginoon, manatili sila sa Jerusalem, sa bayan ng Jerusalem, hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa taas. Huwag daw silang aalis sa Jerusalem. Ano meron sa Jerusalem, mga mahal kong kapatid? Nandito sila sumasamba. Dito sila nananalangin, dito sila nagpupuri. Kaya nung sabi sa verse 53 na lang, anong ginagawa nila sa Jerusalem? Ano ang sinasabi sa verse 53? At palagi silang nasa templo. Nasaan yung templo? Nasa Jerusalem. Anong ginagawa nila araw-araw? Nagpupuri sa Diyos. Anong ginagawa ng mga alagad? Bago naranasan ang bautismo ng Espiritu Santo, araw-araw na nasa templo. Sabi sa Acts 1, kung itutuloy yung pagbasa, hindi lang po sila araw-araw nagpupuri. Ang sabi doon, araw-araw silang nasa pagkakaisa sa pananalangin. Ang isa sa mararanasan natin, mga kapatid, kung nais nating maranasan ang pangakong ito ng Panginoon, walang humpay na panalangin. Isa sa sinasabi ng Biblia, isa sa ipinapakita ng Biblia na ginawa lahat ng halos ng mga taong nakaranas ng baptism of the Holy Ghost, walang palya sa pananalangin. At hindi pa po natin yan nagagawa. Araw-araw silang nasa pananalangin na pinupuri ang Panginoon, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Hintayin ninyo. Kaya tayo ngayon ay nasa paghihintay sa ating panahon. At ano ang Jerusalem sa atin? Ano ang Jerusalem sa atin? Ano ang New Jerusalem? Sabi ng Bible, ang New Jerusalem ay ang church. Manatili kayo sa iglesia, manatili kayo sa church na sumusunod. Sapagkat ang lumabas ka sa church, ang mahiwalay ka sa iglesia ng Panginoon sa katawan ni Kristo, hindi mo mararanasan ang pangakong ito. You need to remain in the body of Christ, in the church of Christ, to be able na kapag ibinuhos ang huling ulan mula ulo hanggang paa, lahat ng bahagi ng sangkap ng katawan ay mababasa ng kapangyarihan ng Espiritu ni Kristo. Kaya ang mga karanas ng bautismo ng Espiritu Santo, sa mga huling araw na ito, mahalaga sa kanila ang gawain.
Ang ginagawa ng mga alagad dito araw-araw, mga kapatid. Tayo Wednesday and Sunday pa lang. Kulang tayo sa devotion. Sa mga tahanan natin, kulang tayo sa panalangin. Tapos iniisip natin, we are baptized of the Holy Ghost. My goodness. Balikan natin yung Acts. Sabi sa verse 5, sa pagpapatuloy, sa pagkatunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, tatapwat kayo'y babautismuhan. Sabi ng Panginoon, kayo ay babautismuhan. Kausap niya ang mga apostol, kayo ay babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. And I do believe, mga mahal kong kapatid, ang bahaging ito ay ipinapanariwa ng Panginoon sa atin. I do believe sa aking sarili, sa aking puso, na mayroong inspirasyon na ibibigay ang Panginoon sa iglesia. May inspirasyon, may salita na ibibigay ang Panginoon para sa church, para ito ipangaral at ituro at sasabihin ng Panginoon, panahon na ito para maghanda. Panahon na para pahalagahan ng gawain. Unahin ang gawain. Ngayon, laging sinasabi, pero hindi pa talaga totally inspired, 100%. Pero naniniwala ako na mauulit ang panahong ito, mga kapatid, na napaka-personal ng magiging pangungusap ng Panginoon sa paghahanda natin. Na sino mang hindi makikinig ay mabibigo. Naniniwala ko na mayroong isang panahon na magpapadala ang Panginoon ng mensahe sa atin kung sino man ang lingkod na gagamitin niya, kung sino man ang mga lingkod na gagamitin niya. Lahat ng lingkod niya sa buong mundo ay bibigyan ng isang inspirasyon, kapahayagan, mensahe, at sasabihin ng Panginoon, ito na ang araw ng paghahanda. Pero di ko sinasabing hindi tayo naghahanda ngayon, mga kapatid. Sinasabi ni Brother Ryan, kailangan nating maghanda, pero ibang bagay kapag malapit nang dumating si Kristo mismo. At sino man na hindi makikinig, mga kapatid, ay maaaring mabigo. Itong verse na ito ay mauulit sa ating panahon. Nang inspirasyon ng Panginoon ay ipapaabot niya sa atin at sasabihin niya, hindi na maglalaon at mararanasan na natin ito. Kinakailangan niyong maghintay, magbantay, mag-ingat. Merong pangakong paparating, mga kapatid, para sa atin. Can you say amen to that? Merong pangako na para sa atin mula sa lumang tipahan, sa bagong tipahan, mismo ang ating Panginoon ang nagsasabi. So, sino-sino ang makakaranas nito? Ang makakaranas nito una ay sila ng mga na-born again. Hindi po maaari na ang isang tao ay makaranas ng bautismo ng Holy Ghost na hindi niya naranasan ng born again experience. Paano ba nararanasan ng born again experience? By faith. Sa oras na sinampalatayanan mo ang Panginoon at ang Kanyang salita, kahit hindi ka pa nga nababautismuhan sa tubig, kapag pinaniwalaan mo na ang bautismo sa pagsisisi, pwede mo nang maranasan ang new births. Yung paglubog sa tubig, confirmation na lang yon ng pananampalataya mo. At tingnan nyo ang nangyari sa panahon nila Cornelio. Nang sila'y sumampalataya sa salita, nang sampalatayanan nila ang pangangaral patungkol sa pagsisisi, hindi pa inilulubog sa tubig. Kinonfirm na ng Panginoon ang mga taong nandoon na mga born again na yon at sila'y nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo. Pero ano nangyari sa mga taong nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo? Kinonfirm nila yung kanilang pananampalataya. Kano sabi doon? Sila Cornelio ay nagpabautismo sa tubig. Kinakailangan ng isang mananampalataya ay may totoong pananampalataya sa Diyos. Naranasan mo ang born again experience. At marahil, mga mahal kong kapatid, sa atin dito, halos lahat tayo dito, nakaranas na ng born again experience.
I do believe that with all my heart. Lahat ng nabautismohan dito, 99%. 99%. Yung mga natitira ngayon, yung mga kapatiran nandito, I do believe, mga kapatid, meron akong paniniwala at pag-asa na kayo ay mga born again na. Amen? Not only amen, kundi yes. Lahat tayo dito, born again na, mga kapatid. At ano ang ginagawa ng Panginoon sa mga na-born again? Yung pangalawang bahagi, kinakailangan mong maranasan ang sanctification process. Kinakailangan mong yung puso mo, hallelujah, ay mai-consecrate mo sa Panginoon. Hindi ka lamang pinatawad, hindi ka lamang niligtas, kundi ikino-consecrate mo ang iyong puso sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng sanctification, mga mahal kong kapatid? Yung inaawit natin kanina, yung set aside, di ba? Sabi doon sa awit na Refiner's Fire, na sit aside for the master use. Ibinukod ka. Kapag ang isang mananampalataya ay nasanctify or sinasanctify, ibinukod ka. Ikino-consecrate mo ang iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Seryoso ka. Sincero ka kung ligtas ka. Kung totoong ligtas ka. Kung totoong pinatawad ka ng Panginoon, magiging sincero ka sa paglilingkod. Ang mga totoong nakaranas ng kaligtasan, ng biyaya, ng kapatawaran, magiging sincero yan sa paglilingkod. Magiging seryoso yan. Bakit? Andyan ang Panginoon na sincero nagtuturo sa iyo lagi. May pangangaral, may pagsaway, mga kapatid. May mga pagtuturo sa church sapagkat nais ng Panginoon na ang mga mananampalataya ay maging sincero sa paglilingkod. So kinakailangan mong maranasan yung tinatawag na entire sanctification. Can we say amen to that? Kinakailangan yung puso natin ma-refine, mga kapatid. Hindi lamang mahugasan, kundi ma-sanctify tayo. Nais ko pong bumasa ng ilang mga talata. Unahin natin ang Acts chapter 2. Ito yung panahon na naranasan ng mga apostol, yung pangako, mga kapatid. Pero kung atras tayo sa chapter 1, bago ang chapter 2, verse 1, sa Acts chapter 1, basahin lang natin ang isang verse dito sa verse 14, Acts 1:14. Ang gandang verse. Ito yung panahon na nandun sila sa Jerusalem, mga kapatid. Sabi sa verse 14, ang lahat ng mga ito ay nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Bago ang Acts chapter 2, verse 1 to 4, ay merong Lucas chapter 24, verse 53. Ano yung meron sa Lucas 24, verse 53? They are continually in the temple. Bago ang Acts chapter 2, verse 1, bago ang baptism of the Holy Ghost, take note for this, merong Luke 24:53. Can we say amen to that? Walang makakaranas ng baptism of the Holy Ghost na laging absent sa gawain. Paano masasabing sincero ka kung lagi kang absent sa gawain, lalong-lalo sa mga huling araw na ito? Mga kapatid ko, masakit pero ito po ang totoo. Pero kung hindi mahalaga sa inyo ang paksang ito na paghingi, okay lang. Sapagkat ang magpapahalaga sa gawain, lalong-lalo sa mga huling araw na ito, ay ang magpapahalaga sa pangakong ito na gusto nilang makamit at maranasan. Bago ang Acts chapter 2, verse 1 to 4, ay merong Luke 24:53 at merong Acts 1:14. Ano yung Acts 1:14? Mga kapatid, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyanong nabaptize noon sa tubig, yung mga nabautismuhan sa tubig,
na naghihintay sa pangako, sabi diyan, sila ay nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. At pagdating sa Acts chapter 2, verse 1, at nang dumating na nga ang araw ng Pentecost, on the 50th day since the ascension ng ating Panginoon, mula nang umakyat ang ating Panginoon, bumilang ng 50th day, 40 days muna siyang nakisama sa mga alagad, di ba? 40 days na nagturo pa siya. At nang siya'y umakyat, merong 10 pagitan. 10 araw lang na naghintay yung mga alagad sa pangako. Kaya naman talaga, kayang-kaya nilang magtiis. 10 days. Pero hindi sinabi ng Panginoon na 10 days. Pero kahit paano, 10 araw lang yung itinagal nila ng paghihintay. Pero kung siguro tumagal yun ng 1 taon, baka yung iba na boring na doon sa templo. Yung iba natakot na sa pag-uusig. Pero salamat, sapagkat napapanahon na itong iparanas sa kanila. Kaya naniniwala ko sa huling mga araw na ito, mga mahal kong kapatid, hindi rin tumatagal na paghihintay pag sinabi na ng Panginoon. Gaano katagal na naghintay sila para sa pangakong yun ng former rain? Halos 100 of years. Dalabasan natin, may propesya na sa Joel, may propesya na sa Ezekiel, may propesya sa Malakay, sa Sakaraya. Ang pagitan ng Malakay sa New Testament ay 400 years. Naghintay sila ng matanggal patungkol sa Misaya, sa pangakong ulan. Pero kailan nila ito naranasan? Nang dumating si Kristo at nang magwika siya at sabihin niya mismo, ibibigay na ang pangako sa inyo. And in 10 days, mga kapatid, kaya naniniwala ko, 2,000 years na rin tayo ngayon. Matagal na tayo naghihintay. Alam natin sa Biblia na may pangako na ulan. May pangako para sa atin sa mga huling araw. Pero may isang panahon ng presensya ng Panginoon. Yung pagiging God with us niya sa atin. Ang kapangyarihan niya, siya mismong magpapahayag at magsasalita at sasabihin sa atin. Ibibigay na ang pangako sa inyo. Panahon na para magseryoso ng 100% mga Kristiyano. Kung mahalaga sa inyong mga magulang nyo, mga anak ninyo, mga kapatid ninyo, mga trabaho ninyo, panahon na mas unahin nyo ang Diyos. Kung wala kayong panahon sa pananalangin, at puro trabaho, panahon na para iwanan ang trabaho at manalangin. Hindi ka natakot na magutom at mawalan ng trabaho. Bakit? Nandyan na ang inspirasyon ng Panginoon. Amen. Hindi tayo susuntok sa hangin dito, mga kapatid. Ano nangyari sa kanila sa loob ng 10 araw na paghihintay? Anong ginagawa nila? Sabi diyan, at nang dumating na nga ang araw ng Pentecostes, on the 50th day, silang lahat, yung mga apostol, ay nangagkakatipon sa isang dako. Huling araw ng kanilang pagtitipon na sila'y nasa pananalangin. Ano yung ginagawa nila sa panahon na yan? Yan ay araw ng linggo. Yes, mga kapatid. Inaral namin yan ni Brother Alex. Yung 50th day. Mula nang umakyat ang ating Panginoong Yesus, binalikan namin ang kalendaryo nung unang panahon na magpasimula ang AD. Nang maganap ang 50th day na yan, ang araw ng Pentecostes, araw yan ng linggo, hindi Sabado. Kaya hindi Sabadista ang Panginoon. Try to search that. Nangyari ang Pentecost, araw ng linggo. At ano meron sa araw ng linggo? Nasa pagtitipon sila. At habang sila ay nasa pagtitipon, mga kapatid, ano nangyari diyan? Tingnan nyo kung anong nangyari. Verse 2. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Verse 3, at sa kanila ay may nagpakitang mga dilang kawangis na apoy na nagkabahabahagi at dumapo bawat isa sa kanila. In verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Amen. At nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Anong nangyari diyan?
yung 14 bayan na dumayo sa Jerusalem nung araw na yan, naintindihan nila yung sinasabi ng mga alagad. Sabi ng mga tao, di ba mga Griego ito? Ay mga Hudyo ito? Bakit tayo mga taga-Mides, taga-Ehipto, taga-Persian, taga-Mediterranean? Lahat, inisa-isa nila yung lingwahe nila, pero bakit nagsasalita sila ng ayon sa ating lingwahe? Hindi po yan speak in tongues ng denomination, mga kapatid ko. At kung titingnan nyo sa unang bugso ng kapangyarihan ng Espiritu dito, mga kapatid, merong manifestation. And I do believe, kapag ito'y ipinaranas ng Panginoon sa unang bugso, may totoo itong manifestation. Patutunayan ng Panginoon na ito mismo ang araw. Kung merong na-record na Pentecost Day nung unang panahon, merong isang panahon sa hintil, sa uling mga araw na ito ulit, na marirecord sa kasaysayan na nung araw na yon ay may naganap. Hindi pwedeng kuro-kuro lamang ito o imagination. Kung magsasarahan ng mga bintana, magkakaroon ng earthquake, mangyayari yan. Sa Acts chapter 4, mga kapatid, may mga nakaranas ulit ng bautismo ng Espiritu Santo, may napuspos, ano nangyari? Yung lugar na kanilang kinaroroonan nayanig. Dito hangin lang na humahagibis. Pero nang sumunod sa Acts chapter 4, nayanig na mismo yung lugar na kanilang kinaroroonan. May manifestation ito. Pero di naman nangangahulugan, lagi merong ganon. Pero naniniwala ko sa unang bugso ng pagpaparanas ng Panginoon, patutunayan niya ito na kung paano nangyari sa una, ay gayon ito mangyayari sa ikalawang pagkakataon sa ating panahon. Nais kong paniwalaan yan, mga kapatid. Hindi ko lang sa inyo kung mag-a-agree kayo sa akin. That's my own opinion and beliefs. At walang masama sa paniniwala ni Brother Ryan na uulitin ng Panginoon ang kanyang ginawa noong unang panahon. Na mayroong manifestation na habang tayo nagtitipon, habang tayo nasa pananalangin, lahat ng Kristiyano marubdob na nananalangin. Kung ilang araw man na ginagawa natin na lahat ng Kristiyano, wala nang palya sa gawain. Amen? Every Wednesday, every Sunday, talagang lahat, wala nang absent. Lahat nag-aamapoy na. Lahat nasa isang desire, nagkakaisa ng nananalangin. At kung ilang araw man ang magiging pagitan niyan, may gagawin ng Panginoon. Yung mga simpleng panalangin nga lang natin, mga kapatid, ako, kapag nag-aayuno ako, nagpipray, 3 araw na ayuno, 5 araw, may nangyayari. Ano pa kaya kung tayong lahat? Ilang beses ko na pong naranasan ang mga supernatural na bagay. And I do believe, uulitin ito ng Panginoon para sa lahat. Kailan mangyayari ito? Kapag ang mga mananampalataya ay nasa ganito ng tagpo o sitwasyon. Napakahalaga sa kanila ang ginagawa nilang paghihintay. Naghihintay sila na nasa pananalangin, nasa pagkakaisa, nagkakaisang matibay. At naranasan nila ngayon ang baptism of the Holy Ghost. Acts chapter 8. Sa Acts chapter 8, mga kapatid, naulit ito. Ibang tagpo naman ang nasa Acts chapter 8. Verse 15 na lang tayo. Mahaba yung verse dito, pero yung verse 15 na lang. Ang tagpo dito, di ko na po babasahin. Yung mga taga-Samaria ay masyado nilang tinanggap ang salita. Sincero nilang tinanggap ang salita, mga kapatid. At yung mga seryosong tumanggap sa salita, sabi doon, nagpabautismo sila sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago ang verse 15, sa mga unahang talata, may mga tumanggap po ng salita. Sabi doon, seryoso nilang tinanggap ang salita. At yung mga tumanggap ng salita, yung sumampalataya, ay nabautismohan sa tubig. Basahin nga natin. Sa verse 12, Sir Mary Ann. Verse 12. Atras tayo sa verse 12. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. So ano pong bautismong tinutukoy diyan ni Luke? Bautismo po sa tubig. Sapagkat ang sabi sa verse
Verse 16, sabi sa verse 16, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, yung patungkol sa Espiritu Santo. Okay, para maintindihan natin, basahin natin ang verse 13, Sir Mary Ann. Hanggang verse 16 tayo. Alang-alang sa mga hindi pa pamilyar sa talatang ito. At si Simon man ay naniwala rin, at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Sino yung gumagawa ng himala? Si Felipe. Sino si Felipe? Sabi ng banal na kasulatan, puspos ng Espiritu Santo. Nangangaral siya, mga mahal kong kapatid. At sabi dito, yung mga nakikinig sa kanya ay sumampalataya o naniwala. At merong isang tao na pangalan ay Simon, naniwala din daw at nagpabautismo. Verse 14, nang mabalitaan nga ng mga apostol na nanga sa Jerusalem, na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos. So I do believe na yung pagtanggap na yan ay hindi basta-basta. Ini-imagine ko na lang na yung mga tumanggap ng mga taga-Samaria ay iniwanan nila ang lahat. Ganon sila, di ba? Noong unang panahon. Nang marinig nila, kahit usigin sila, alam nilang may pag-uusig. Pero nang marinig nila yung pangaral ni Felipe, hindi nila alintana ang persecution. Tinanggap nila ang salita, ang maging kapalit man nito ay buhay nila. At sila'y nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Sabi niya, nang malaman ng mga apostol, ang mga taga-Samaria ay tumanggap ng salita, ngayon ay sinugo si Pedro at si Juan. Verse 15. Na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila. Anong ginawa ulit bago ang baptism of the Holy Ghost? General na po kasi dito, mga mahal kong kapatid. Hindi natin alam gaano kaseryoso yung pananalangin ng mga apostol dito kasama ang mga ipinapanalangin nila. Marahil ang nag-lead dito ng prayer ay mga apostol, pero sabi dito, marahil ganito, mga kapatid, dumalangin tayo. Ito yung ginawa namin. Kami ay nasa matinding pananalangin nang maranasan namin ang pangako. Halina, samahan nyo kami sa panalangin. Ito kasi, general na, di ba? Ano na lang, parang tapos ng istorya. Pero try mo na palawakin. Nang dumating ang mga alagad, nasaan sila? Pagdating nila sa Samaria, alangan naman kung saan-saan lang sila. Marahil lang dumating sila sa Samaria, sinalubong pa sila ng mga Kristiyano, dito na sila Pedro. Tapos sabi ni Pedro, mga kapatid, nagagalak kaming tinanggap ninyo ang salita. Nagagalak kami na pabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Halika, manalangin tayo ng sama-sama. At sa kanilang pananalangin, gaano man, di ba? Gaano man kaikli o kahaba ang pananalangin nila, ang mahalaga, nasa pananalangin sila. At nang nasa pananalangin na sila, mga mahal kong kapatid, anong meron sa panalangin doon? Bakit dumalangin ang mga apostol na kasama ang mga nabautismohan na Kristiyano? Para tanggapin ang pangakong Espiritu Santo. Amen. Ganon ito, katiyak para sa kanila. Na alam nila na ang pagtanggap ng Espiritu Santo, ang bautismo ng Espiritu Santo ay may kinalaman ang marubdob na panalangin. Sapagkat ito ang ginawa ng mga unang apostol, mga kapatid. At ano nangyari sa mga Kristiyanong ito na kasamang dumalangin, na nag-lead ang mga apostol, naranasan nila ang Espiritu Santo. Naulit ito sa chapter 10. Tingnan nyo, mga mahal kong kapatid, sa chapter 10, sa verse 1. Sabi sa chapter 10 ng verse 1, at may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, sinturyon ng pulutong ng tinatawag na pulutong Italiano. Verse 2. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. At sa Diyos siya at ang buong sambayanan. At naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Ano yung patotoo ni Cornelio bago dumating si Pedro? Bakit nakita? Di ba nakita ng Panginoon si Cornelio? Kaya sinugo si Pedro. Nakita ng Panginoon si Cornelio
na nasa araw-araw na pananalangin. Kaya nang makita ng Panginoon itong Cornelyong ito, mga mahal kong kapatid, ipinadala niya si Pedro sa tahanan niya. Bago pa dumating si Pedro, tingnan niyo po yung ginagawa na ni Cornelio at ng kanyang sambayanan. Nagpapahalaga na ng malabis sa kalooban ng Diyos. Kaya nang nangangaral si Pedro, mga mahal kong kapatid, nang tanggapin nila ang salita, hindi pa sila nababautismuhan sa tubig. Kinonfirm na ng Panginoon na ang mga taong ito ay mga born again na. At ano nangyari sa kanila? Sila ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. Acts chapter 19, naulit ito, mga mahal kong kapatid. Acts chapter 19, verse 1. Ipapakita ko na laging nasa pananalangin, marubdob na pananalangin, at nasa matinding pagtalima, nasa pagsunod ang mga Kristiyanong nakaranas nito. Acts 19, verse 1. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Episo at nakasumpong ng ilang mga alagad. Alagad to nino? Ni Juan Bautista. Alam niyo po ba, mga mahal kong kapatid, na mas matindi ang alagad ni Juan kaysa alagad ng ating Panginoon? Kapag alagad ka ni Juan, matindi ka. Ang mga alagad ng ating Panginoon, mga pasaway. Pero kapag sinabing alagad ka ni Juan, ito nung mapagbulay-bulay ko to, mga kapatid ko, kaya hindi basta-basta yung mga alagad ni Juan. Pag sinabi pong mga alagad ni Juan, wala pong binabautismuhan si Juan Bautista na matigas ang ulo. Try to examine anong ginagawa ni Juan Bautista sa kanyang pagbabautismo. Paano siya mangaral, paano siya magturo. Walang mga ngahas na maging alagad niya. Liban na lamang sa mga may kakayanang sumunod. Kaya yung mga nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo dito ay mga sanctified na ito. Nabubuhay na itong malinis, mga kapatid. Naranasan nila ang bautismo sa pagsisisi. Na bagamat hindi pa nila nararanasan ng, sabihin natin, yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon, pero yung pangaral ni Juan Bautista patungkol sa paglilinis, napakinggan na nila. Anong nangyari dito? Verse 2. At sa kanila ay sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsampalataya? Sa isip-isip ni Pablo, ang mga taong ito, mga malinis. Ang mga taong ito, mga devoto, masisipag. Ito yung mga alagad ni Juan, na talaga namang very obedient. Kaya ang tanong na lamang ni Pablo, mga kapatid, tinanggap niyo na ba ang Espiritu Santo? Ano sabi ng mga alagad ni Juan? Sabi dito, at sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. In verse 3, at sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. In verse 4, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Kaya yung mga alagad ni Juan, nagsisi na. Malinis na sila, yung konsensya nila ay malinis. Na sinasabi sa bayan na sila ay magsampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay sa Jesus. And verse 5, at nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Narinig nila ang pangangaral ni Pablo, nagturo si Pablo patungkol sa ating Panginoon, mga kapatid. Anong ginawa ni Pablo? Verse 6, at nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay. Ano po ang ginagawa sa pagpapatong ng kamay? Panalangin. Paano tinanggap ng mga alagad ni Juan ang bautismo ng Espiritu Santo? Panalangin pa rin. Marahil sabi ni Apostol Pablo, mga mahal kong kapatid, manalangin tayo. Hindi nagtatapos sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo ang inyong karanasan. Ngayon, narinig ninyo ang pangaral, sumasampalataya kayo sa Panginoon at kayo nagpabautismo. Ano meron sa verse 5? Atras sa verse 5, nang marinig nila ang alin?
yung pagtuturo at pangaral ni Pablo. At nang marinig nila, sumampalataya sila at sila ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. They are born again. Mga born again na ang mga alagad ni Juan sa verse 5. Pero ang tanong, baptized na ba sila ng Holy Ghost? Hindi pa. Kapag dating sa verse 6, automatic. Sapagkat panahon ito ng ulan, noon. Sabi ni Pablo, mga kapatid, manalangin tayo. Manalangin tayo. At hindi rin natin alam kung anong uri ng panalangin ang ginawa ni Pablo. Pinangunahan niya sa panalangin, at habang sila'y nananalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa mga alagad ni Juan. At habang sila'y nagpipray, hallelujah, sabi diyan, at nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Amen. At sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Nais ba natin itong maranasan, mga kapatid? Ngayon, may ibibigay ako sa inyong huling talata. Ito ang pinaka-importanting talata na gusto kong iwanan sa inyo. Ano ang konklusyon ni Apostol Pedro sa karanasang ito? Sino sa atin dito ang nais makaranas ng bautismo ng Espiritu Santo? May mga bagay na ipinakita ang kasulatan, mga kapatid. Kinakailangang meron tayong desire dito. Kinakailangang mahalaga ito sa atin. Kinakailangang born again tayo. Sumusunod tayo sa salita ng Panginoon sapagkat ito ang sinabi ni Pedro. Acts chapter 5. Ito ang huling talata at tayo magtatapos. Acts chapter 5. Tingnan niyo po kung anong winika dito ni Pedro, mga kapatid. Acts chapter 5. Verse 29. Sa English nga, Mr. Marian, pakinggan yung mabuti ito sapagkat ito po ang pinakasusi ng hinihintay natin. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Matinding paninindigan po yan, mga mahal kong kapatid. Then Peter and the other apostles answered. Yan po yung mga nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang kinakausap nila dito, mga may kapangyarihan. Ang kausap nila dito ay mga taong bumibilanggo sa kanila at magpaparusa sa kanila. Pero sabi nila, ang Diyos ang susundin namin, hindi kayo. We ought to obey God rather than men. Amen. Amen. Yan ang mangyayari sa mga huling araw na ito, mga kapatid, at dapat maranasan ng mga mananampalataya. Pero hindi pa po yan ang key verse natin. Verse 30. Then, verse 30. The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hung on the tree. Nangangaral ngayon si Pedro. Verse 31. Him has God exalted with His right hand to be a prince and savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Can we say amen? Pagbibigay ng kapatawaran at pagpapatawad, paglilinis sa mga Hudyo at sa mga Hintil na rin, mga kapatid. Justification na yan. Pero anong sabi na Apostol Pedro sa verse 32? And we are witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God has given to them that obey Him. Kanino ibibigay ang Espiritu Santo na natatanggap ng kapangyarihan at para maging witness? Sapagkat ang Acts, pabalikan ko lang bago tayo magtapos, ang Acts, mga kapatid, tingnan niyo po ang Acts chapter 1. Sa Acts chapter 1, sabi ng ating Panginoon sa verse 8, patungkol sa promise na ito, sa English, sa Sir Marian, but ye shall receive power
after the Holy Ghost is come upon you. You will receive power. At kapag tinanggap na ang kapangyarihan, anong mangyayari sa mga tatanggap ng Espiritu? Magiging testigo na ni Kristo. Hindi ka natakot, kapatid. Hindi ka takot mamuhay sa kabanalan. Hindi ka takot may pahayag si Kristo. Hindi ka mahihiya. Hindi ka matatakot na dumalo sa gawain. Yan po ang karanasan ng isang bautismado ng Espiritu Santo. Pero ano sabi ni Pedro? Bakit nila yun tinanggap? Bakit sila naging mga testigo, naging witnesses? Balikan natin yung Acts 5:32. Naging witnesses sila. At paano nila tinanggap ang Espiritu Santo? May patotoo, mga kapatid. Ano yung patotoo? Sa kanilang karanasan, sabi diyan. Sa Tagalog. At kami mga saksi na ngayon. Yung pangako na sinasabi ng Panginoon na magiging witness ngayon ay realidad na sa kanila. Kami ngayon ay mga saksi na. Bakit? Tinanggap nila ang Espiritu Santo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mararanasan nila ang Espiritu Santo at sila yung magtatanggap ng kapangyarihan at magiging mga saksi. At gayon din ng Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Narinig niyo po ba? Sino ang makakaranas ng kasing katulad na karanasan ng mga unang apostol? Mga tumatalima. Mga kapatid ko, yan po ang katotohanan. Hindi po si Brother Ryan ang nagsabi niyan. Si Pedro na unang nakaranas ng pangako na naging saksi ng Espiritong ito na kanilang kasamang nagiging saksi ngayon ay ibinibigay sa mga tumatalima. At ngayon, mga mahal kong kapatid, wala pa tayo sa ganung antas. Kadalasan, nasusumpungan tayo sa pagsuway. Huwag pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, hindi natin nagagawa. Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid, hindi natin nagagawa. Magpakabanal kayo, manamit ng tama, hindi natin nagagawa. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawang babae, hindi natin nagagawa. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki, hindi natin nagagawa. Mga anak, maging matalimahin kayo sa inyong mga magulang, hindi natin nagagawa. Ang dami nating hindi nagagawa. Pero salamat sa Panginoon, hindi siya tumitigil na turuan tayo, na sermonan tayo, na pangaralan tayo, na sawayin tayo. Sapagkat ang nais ng Panginoon, matuto tayo na tumalima. Hindi titigil ang Panginoon sa pagtuturo sa atin hanggang hindi tayo matauhan, mga mahal kong kapatid, na isang araw, kung pwede lang iuntog ng Panginoon ang ating mga ulo para magising tayo sa katotohanan, gagawin niya. Sapagkat sadyang matigas ang ulo natin. Pero I do believe, hindi titigil ang Panginoon. Ito'y kamay niya, nahuhubog sa atin. Kaya mayroong pagtuturo at pangaral, mga kapatid, sapagkat nais ng Diyos, isang araw, masusumpungan tayo sa 100% obedience. Can we say amen? So hingin natin ito, ipag-pray natin ito. Sapagkat ito ang kailangan natin sa mga huling araw na ito. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Hindi ang pamilya natin, hindi ang trabaho natin, hindi ang kaligayahan natin. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang pangako ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang pangakong Espiritu Santo at pangakong pagbabalik ay magkaisamang bagay yan, mga mahal kong kapatid. Sapagkat naranasan ng mga alagad ng unang panahon ang bautismo ng Espiritu Santo na ang Panginoon ay bumaba. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang Panginoong Diyos nawa ang patuloy na tumulong sa atin, mga kapatid, at patuloy na magturo sa atin. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Tayo manalangin, mga kapatid. So, wala na tayong part 3. Sa Sunday, kung hindi ako nagkakamali, ay ako ang preacher dito. Tama ba? So, talakayin natin ang nangyayari sa Palestine at sa Israel ngayon. Paano yan inihula sa banal na kasulatan at saan yan patungo, mga kapatid. At ano ang sinasalamin yan sa ating panahon. Gusto nyo bang malaman kung bakit merong gera ang Palestine at Israel ngayon?
At ano ang ipinapakita niyan? So sa Sunday, pag-pray ninyo, yan ang maging paksa natin. Tayo manalangin mga kapatid, yuko natin ang ating mga ulo. O aming dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa mga salita mo na binuksan mo sa amin sa gabing ito. Ipinaalala sa amin. Ilan sa mga talatang ito, Panginoon, ay malimit na naming mapakinggan. Malimit ng maituro. Pero nagpapasalamat kami sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan, pinapaalalahanan ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na higit naming maunawaan ang bagay na ito. Kumilos kanawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagawa ko po ang aking maliit na parte, Panginoon. Dalangin ko po, dalangin namin, na ikaw po ang patuloy na kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa patuloy na pagkiya mo sa amin, sa araw-araw na gabay mo, araw-araw na pagtulong mo, pagtitiis mo. Hallelujah. Araw-araw na pag-unawa mo po sa amin. Sa araw-araw na masaganang biyaya na patuloy mong ilinalaan sa amin. Sa araw-araw na kaawaan, kagandahang loob, pag-ibig, Panginoon, kabutihan. At sa bawat sandali din po na kami ay sinasaway mo, tinuturuan mo, sinisermonan mo, pinapangaralan mo. Lord, maraming salamat. Muli patuloy kaming humihingi ng paumanhin, Panginoon, ng tawad sa lahat ng bagay na mali na aming ginagawa. Sa kawalan namin ng dedication, Lord, ng sincerity sa paglilingkod sa iyo. Lord, tulungan mo kami. Patuloy niyo nawa kaming tulungan, Panginoong Diyos, lalong-lalo sa mga huling araw na ito. Patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon. Patuloy akong umaasa sa iyo, Lord. Alam ko na hindi mo kami lalampasan sa dakong ito. That is my prayer, Lord. Na nawa wag masayang ang mga araw, buwan, taon na iginugol ng bawat isa sa amin. Nawa ang aming mga pagtitiis, higit pang pagtitiis na taglay ang biyaya mo na nasa amin. Magpipigil, nariyan ang iyong biyaya. Pagkalinga at pagkupkop sa bawat isa. Ang comfort mo, Panginoon, sa pagkatunay ng mga bagay na aming nararanasan ay hindi po madali. Pero kagaya na sinabi mo, patuloy kaming magtiis to suffer with you, Lord. Sapagkat ang magtiis hanggang huli ay sila ang maliligtas. Alam namin ligtas na kami. We have been born again, Lord. Pero ang confirmation ay nasa huling mga araw na ito. Sapagkat kahit man ang mga nangamatay noong unang panahon ay muli mong ibabangon. At sila na ibabangon sa mga huling araw na ito at ang mga nangatitirang buhay, Panginoong Diyos, ay sama-samang makakaranas ng kalubusan ng iyong biyaya at pagliligtas. Higit pang karanasan ang mararanasan namin sa mga huling araw na ito. Lord, tulungan mo po ang bawat isa. Lalong-lalo na po ang mga kapatid na nasa pag-aalinlangan at nasa panlalamig. Sa iyo lamang po kami patuloy na umaasa at nagtitiwala. Ang mga salitang ito, Panginoon, ay paunin nawa ng aking mga kapatid ng bawat isa sa amin. Matapos man ang gawain sa gabing ito'y mananatiling sariwa at ipapaalala mo sa kanila, Panginoon, sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso. At hayaan ang mga salitang ito, Panginoon, ay patuloy na humubog at humanda sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, dakilang Diyos. At sa pagtatapos ng gawain sa gabing ito, sa aming paghihiwa-hiwalay, ikaw po patuloy na magpala sa bawat isa. At patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, ikaw nawang patuloy na mag-provide, Lord. Sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, ikaw nawa ang aming maging counselor, Panginoon, araw-araw. At maging guidance, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Tinatapos namin ang gawain sa gabing ito na may pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. At ang lahat ng ito ay aming dalangin sa mo, itinataas at ipinagkakatiwala sa iyong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.